Maraming pwedeng maghiwalay sa Kristiyano eh. Pero yung talagang sa Diyos, hindi kayang ihiwalay ng lahat ng mga ito. Basahin natin ang 8 kapatid na luz ng Roma. Pakinggan nyo sa 35. Sino ang maghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kapighatian? O ang kahapisan? O ang pag-uusig? O ang kagutom? O ang kahubaran? O ang panganib? O ang tabak? Hindi. Kundi sa lahat ng mga bagay na ito, tayo'y higit pa sa mga mapagtagumpay sa pamamagitan niyong sa atin ay umibig. Sapagkat ako'y naniniwalang lubos na kahit ang kamatayan man, kahit ang buhay, kahit ang mga anghel, kahit ang mga pamunuan, kahit ang mga bagay na kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating, kahit ang mga kapangyarihan, kahit ang kataasan, kahit ang kababaan, kahit ang alinmang ibang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nasa kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Ayan ang mga factors na pwedeng maghiwalay eh. Ano? Kamatayan. Maaaring pagka mamamatay ka na, ma-deny mo na si Kristo eh. Pwede kang maihiwalay at last. Sabi nung isang papatayin ka na, pupugutan ka na ng ulo, i-deny mo na si Kristo, tawagin mo na yung Diyos namin. Kahit putulin mo ulo ko. Di ba, kapatid na luz? Kung sa harap ng kamatayan, dun mo kailangang patunayang yung Diyos mo ay iyong ikinararangal. Ang pagiging Kristiyano mo, si Kristo na tagapagligtas, panindiganan mo, bayaan mo siya. Patayin mo kung gusto mo. Walang hiya kayo. Pero para sabihin nyo, lumuhod ako sa Diyos-Diyusan ninyo, dahil papatayin nyo ako, baka yung kamatayan ko pa ang makapaghiwalay sa akin kay Kristo. Hindi ako papayag. Patayin nyo na ako. Kaya sabi ni Pablo, naniniwala akong lubos kahit ang kamatayan. Tinan mo yung mga unang Kristiyano, ipinapapatay ni Nero, Emperador Romano, pinapakain sa leon, sinusunog sa krus ng buhay. Hindi nila kahit sa kamatayan itinatwa ang kanilang Panginoong Hesukristo. Kasi alam mo, yung kamatayan naman, lalo na kung pupugutan ka ng ulo, wala pang 2 minuto yun eh. Kung pupugutan mo ako ng ulo, mas magaling. Kaya lang, gusto ko matalas ang itak. Baka naman 6 na taga ang gawin eh. Mas maganda nga yung 1 taga lang eh. Baka 30 seconds lang yun. Hindi mo na alam kung ano nangyari sa'yo eh. Dahil wala ka ng ulo eh. You will not feel the pain anymore. Pwede rin gawin ng anghel yan na ihiwalay sa Diyos ang isang lingkod ng Diyos. Mga anghel mismo makakagawa niyan. Kaya nga mayroong pampaghatol na darating sa mga anghel eh. Because the story continues. The story continues. Kung merong nagdaan na panahon, may mga anghel na nagrebelde, meron pa rin darating na mga anghel na rebelde. Yung sinasabi ni Solomon, ang nangyari sa nagdaay, nangyari na. Ang mangyayari pa'y nangyari na rin. Ang sabi niya, kung noong unang panahon may mga anghel na nagrebelde sa Diyos, hindi maiiwasang maaaring meron pa ring mga anghel ngayon galing pa sa langit na magrebelde sa Diyos para ihiwalay sa paglilingkod sa Diyos ang kanyang mga anak. Kaya nga lagi tayong dapat makipagbakay, magpuyat, magmasid, laging magsipanalangin. Bakit? Meron tayong mga kaaway sa magkabi-kabila in the spiritual and in the material world. May kaaway tayo mga kapatid sa hindi nakikita at sa mga nakikita, mga anghel di nakikita, mga tao nakikita, magkakasamang gumagawa yan para tayo maihiwalay sa ating paglilingkod sa Diyos. Ingat lang po tayo ngayon. Ang isa sa ikinahihiwalay o ginagamit ni Satanas, kapatid na Daniel, na panghiwalay sa mga anak ng Diyos, isang bagay na napakahirap tanggihan ng walang pananampalataya eh.
kapatid na Daniel eh. Bakit naman po, kapatid na Eli, mahirap tanggihan ng walang pananampalataya? Eh kasi, kagaya nung nangyayari sa iba, pakibasa mo yung 21 ng Lucas. Datapwat mag-ingat kayo sa inyong sarili. Baka mangalugmok ang inyong mga puso sa katakawan at sa kalasingan at sa mga pagsusumakit ukol sa buhay na ito. At dumating na bigla sa inyo ang araw na yaon na gaya ng silo. Ano napansin mo dyan, kapatid na Daniel? Meron po palang mga ikinahihiwalay at meron po palang mga bagay na nagiging hadlang para sa isang tao doon sa kanyang ikapagiging dapat sa Diyos, kagaya po nitong pagkalugmok sa katakawan, sa kalasingan, at doon sa pagsusumakit ukol sa buhay na ito, na siyang nagiging daan ng pagkahulog nila sa silo. Ibig sabihin, yung pagsusumakit sa buhay na ito, kasama dyan yung pagnanasang kumita, hanap buhay, mga ambisyon. Di ba ganun yun, kapatid na Daniel? Opo, kapatid na Eli, dahil yun ay mga bagay ng buhay na ito na maaaring nasain ng isang tao, na maaaring maging daan ang pagkahiwalay niya naman sa Diyos kung mas pahahalagahan niya ang mga bagay na ito, kagaya ng karangalan, ng salapi, ng kung ano pa mang mga bagay na may kinalaman sa buhay na ito, kapatid na Eli. Ang katunayan, meron talagang mga kaanib sa iglesia dahil sa hanap buhay, natuluyang nahiwalay na eh. Minsan nga eh, simpleng konting pera lang na ihiwalay ang kapatid eh, ang miyembro eh. Bakit? Eh, hanap buhay ko ika talaga, beauty parlor eh. Yun. Dahil lang sa konting kita. Eh sabi ko, pwede ka naman kapatid mag-beauty parlor ah. Pwede ka naman maggupit ng buhok. Lalaki, gupitan mo. O, pwede ka namang magtinda. Huwag alak. Eh kung minsan sa hanap buhay, eh malakas ka ang alak eh, kapatid na Eli. Eh natitisod yung kapitbahay mo dahil titinda ka ng alak, kaanib ka sa iglesia ng Diyos. Eh, kung dahil sa nakinatitisuran siya, hindi na siya dumalo, maituloy niya lang yung pagtitinda niya ng alak. Kuminsan, dahil yung hanap buhay niya, ayaw siyang payagan paglinggo, pumayag na siya na may hanap buhay lang siya, wala siyang pagkakatipon o pagsamba. Di ba ganon, kapatid na Daniel? Opo, kapatid na Eli, kung minsan po nangyayari yun doon sa mga hindi makapanindigan na dahil po doon sa kanilang trabaho, hindi nila ma-give up yung kanilang trabaho, hindi na baling hindi sila nakakadalo, hindi na baling hindi sila nakakasunod doon sa utos ng Diyos, na kung minsan ay nagre-require yung kanilang trabaho na ang gagawin nila ay mga bagay na labag sa aral ng Diyos, hindi na baling gawin nila yon, basta't wag lang silang mawala ng hanap buhay. Nagiging dahilan po tuloy ng kanilang pagkahiwalay, kapatid na Eli. Kaya nga ako'y humanga dun sa isang kapatid nating meron tayong kapatid ng araw na arkitekte. Naka-employ siya sa isang kumpanya na ang required sa isang arkitekta saka inhinyera, pupunta siya sa project. Ang requirement nakapantalon siya, tapos yung kanyang buhok ay maiksi, yon. Yung kapatid natin mahaba ang buhok, tapos ayaw niyang magpantalon, nakapalda siya. Meron ba naman kang inhinyera, project engineer, nakapalda ka. Sabi raw nung, pagka hindi ka susunod sa patakaran, paalisin ka namin. Sabi nung kapatid, bakit? Kayo lang ba ika ang Kayo lang ba ika ang kumpanya? Yung kapatid smarty kahit na nakapalda siya, meron naman siyang suot sa loob na parang yung protection, kahit na umakyat siya sa building, magagawa niya. Meron ding isang kapatid na maestra sa isang universidad, ang gusto raw putulin ng buhok. Sabi, bakit? Nakapusog naman ng buhok, anong problema nyo? Sabi ganun ng kapatid. I do not want.
Sabi, kung gusto nyo, tanggalin nyo ako, ay magaling na maestra. Eh, sabi nung directress, bigyan mo na ikasya. Sabi, mababawasan tayo ng magaling na maestra. O di,